Celebox. Si Tanya, isang single mom at kontento sa buhay nang biglang isang mahalagang tao ang muling bumalik mula sa kaniyang nakaraan. Kung sasabihin ko ba sa'yo, may magbabago ba? Kung sasabihin ko ba sa'yo, hindi mo ba ako huhusgahan? Kung sasabihin ko ba sa'yo, mapapatawad mo ba ako? Kung sasabihin ko ba, may ibabalik pa ba natin ang lahat sa dati? Kung sasabihin ko ba, mapapatawad mo ba ako? Si Cameron, isang binatang negosyante at ikakasal na sa fiancé nito, subalit hindi niya sukat akalain na ang babaeng wedding gown designer ng fiancé niya ay ang dati pala niyang nobya. Bakit mo ko niloko? Bakit mo ko pinaniwala na mahal mo ko kung mabibili ka lang rin pala ng salapi ni mama? Sana sinabi mo na lang kailangan mo ng salapi at ako na sanang bumili sa mura mong pagkatao. Dalawang pusong dating nagmahalan ang muling magtatagpo. At masasabi ba nilang limot na nilang nakaraan o unti-unti itong babalikan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Magkano naman ang renta nito, Tanya? Tanong ng isang customer. Si Tanya ay isang ina sa kaniyang anak na ngayon ay 10 taong gulang na at ang kanilang ikinabubuhay ay ang talento ni Tanya. Iyon ay ang magdisenyo ng mga gowns at hinawi pang mga ito sa sarili niyang mga kamay. Bagaman malakas ang maliit na shop ni Tanya ay sapat lang din ito para sa ikabubuhay nila ng kaniyang anak. Sapat lang ang kita para sa pagkain, bayad ng tubig, kuryente at iba pa. Bagaman hindi may tatanggi ang talento ni Tanya, ay nagbibigay lang siya ng mababang presyo sa abot kaya ng mga mahihirap na katulad niya. Yan po ba, Manang Celia? 400 lang ang renta niyan. Ang mahal naman ng isang ito, Tanya. Sa bagay, maganda naman ang mga gowns mo. Baka pwede mo namang bawasan. Ito kasi ang gusto ng anak ko para sa acquaintance party nila. 350 pesos lang ang kaya kong ibayad eh. Pero kung hindi pwede, baka pwede kong utangin muna ang 50. Nako, Aling Celia, para ka namang iba sa akin. Ano ka ba? Hindi malaking bagay ang hinihiling mo sa akin. Ikaw ang nagbabantay sa anak ko kapag gabing-gabi na akong makauwi, kaya sige na. Kunin mo na yan at ibibigay ko na lang yan sa'yo sa halagang 200 pesos at dalhin mo na ang gown na yan pa uwi. Turan niya sa matanda at malaking ngiti ang gumuhit sa labi nito. Nako, talaga ba, Tanya? Nako, maraming salamat. Pero baka malugi ka niyan. Ako nang bahala, Aling Celia. Sige na, dalhin mo na ang gown at maraming salamat. Ang bait mo talaga, Tanya. Maraming salamat ha. Babawi ako sa kabutihang loob mo sa akin at palagi kong babantayan ang anak mo kapag wala ka. Nako naman, Aling Celia. Sige na, maraming salamat at magsasara na rin ako at sabay na tayong umuwi. Saad ni Tanya at sa ganoong paraan ay natapos ang pag-uusap nila ng matanda. At nagsara na siya ng maliit niyang shop. Nang maayos na maisara ang kanyang kabuhayan, ay umuwi na si Tanya sa kanyang pamamahay. Sa pagbungad niya sa kanyang pintuan, ay mabilis siyang sinalubong ng kanyang anak na si Kurt. Magandang gabi, Ma. Bati nito sa ina at hinalikan ang pisngi nito. Ma, akin yung bag mo. Halika, umupo ka na at hintayin mo ako dito ah. Hindi pa ako tapos magluto. Saad ni Kurt sa ina at nanlaki ang mga mata ni Tanya sa narinig. Ano? Nagluluto ka? Bakit? Anong nangyari? Marunong ka na ba? Gulat niyang tanong rito at ngumisi si Kurt. Hindi pa masyado, Ma, pero kaya ko na. Sagot nito, ngunit bakas sa mukha ni Tanya ang pag-aalala. Umupo ka na lang, anak, ako nang magluluto. Saad niya, ngunit marahan siyang tinulak ng anak paupo sa bangko. Ma, hayaan mo ko magluto, please. Palagi na lang ikaw nag-aalaga sa akin eh. 10 years old na ako, Ma. Yun nga ang punto ko. 10 years old ka pa lang. Ma, 10 na po ako at hindi na ako 3 years old.
Kaya ko na magsayang at kaya ko nang magluto. Ma, next year 11 na ako ma. Gusto kong matuto para makatulong din ako sa'yo. Lumalaki na ako ma. Wala ka mang asawa na katuwang mo. At least, may anak ka naman hindi ba? Nandito naman ako. Kahit sa gantong paraan lang ay matulungan naman kita. Kaya pwede bang hayaan mo kong maging isang mabuting anak sa mabuti kong ina? Wika nito at nais maluhan ni Tanya sa mga sinabi ng kaniyang anak. Halika nga rito anak, payakap nga. Anya at lumapit sa kanya si Kurt at niyakap ito ng mahigpit. Ma, ang higpit naman masyado ng yakap mo. Hindi ako makahinga. Tsaka maligo ka na ma. Medyo may pawis ka na. Pabirong sambit ni Kurt at ginulo ni Tanya ang buhok nito. Aba, nababahuan ka na sa akin. Dati-rati, amoy ko lang nagpapatahan sa iyak mo ah. Noon yun ma. Bakit? Hindi na ba ngayon? Si mama naglalambing. Hindi na ba pwede? Binata na bang anak ko? Payakap nga ulit? Aniya sa anak at muli itong niyakap ng mahigpit at pinupog ng halikang ulo nito. Ang bango-bango talaga ng anak ko. Lumalaki ka na talaga, Kurt. Makinig ka. Proud na proud ako sa'yo at napakasaya ko na ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Mo naman, ayan ko na naman. Ang drama mo na. Sige na ma, baka kumukulo ng niluluto ko. Sambit ni Kurt bago ito kumawala mula sa yakap ng ina. Habang si Tanya naman ay ngiting napasunod ng kaniyang tingin sa kaniyang anak at napagtanto niya na tama ito. Hindi na ito bata at ilang taon na lang ang hihintayin ay binata na ito. Nawala man ang halos lahat pati ang pag-ibig na kay init sa puso ni Tanya, ay masaya pa rin siya dahil nagkaroon siya ng isang mabuti at mabait na anak. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Kurt sa pagluluto ng sinabawang bangus at ngayon ay kasalukuyang nasa hapag ang dalawa at pinagsasaluhan ng grasya sa hapag. Matapos nito at nang makailangang gawin ay sabay na nahigang mag-ina sa kama. Anak, matulog ka na at maaga pang pasok mo bukas. Saad niya sa anak at nagkumot na rin ito. Ma, bakit? May gusto ka bang sabihin? Huwag mong sabihing bagsak ka, Kurt. Hindi ma, ibang gusto kong sabihin. Ano ba yon? Ma, bakit wala pa akong ama? Sino ba siya? Anong pangalan niya? At buhay pa kaya siya? Tanong nito. Saglit na natahimik si Tanya at nag-isip ng isasagot sa anak. Alam niya na kahit anong gawin niya sa buhay, kahit na magpakaama at magpakaina siya rito ay hindi pa rin ito sapat at hahanap-hanapin pa rin ni Kurt ang katauhan ng ama nito. Hindi ko alam kung buhay pa ang ama mo anak at hindi ko rin tanda ang buong niyang pangalan kasi sandali lang naman kaming nagkakilala at nabuo ka namin. Pagsisinungaling niya upang wala nang maitanong pa ang kaniyang anak. Ngunit tila hindi ito kumbinsido at kay lalim pa rin ng iniisip nito. Ma, nabuo ba ako sa isang pagkakamali? Sunod nitong tanong at halos mabiyak ang puso ni Tanya. Kahit na hindi man sabihin ng kanyang anak ang lahat ng nararamdaman nito, ay alam niya ang lalim ng pinagmumulan ng mga katanungan nito. Anak, maaaring wala kang ama dahil may mga bagay na nangyari sa nakaraan ko na hindi na pwedeng hukayin at halungkatin. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Saglit lang kaming nagkakilala ng ama mo, pero nabuo ka namin na may pagmamahal sa aming mga puso. Tura niya at yumakap ito sa kanya at sinubsob ang muka sa kanyang leeg. Yun lang ang gusto kong malaman, ma. Ang malaman na hindi pala ako isang pagkakamali. Masaya na akong malaman yun, ma. Sagot nito at tinapik-tapik ni Tanya ang braso ng anak. Matulog ka na, Kurt. Maaga ka pa bukas. Bigkas niya at tumango lang ito at mahimbing nang natulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Tanya at mabilis siyang naghanda ng pagkain nila ng kanyang anak, pati na ang pambaon nito sa eskwelahan. O anak, ang baon mo nakaredy na ha? Tsaka ito ang baon mong pera, 20 pesos yan. At baka sakaling may iba kang gustong bilhin,
Magtipid ka ha? At huwag ka na magbayad ng tricycle kay Ben at bayad ko ng 1 buwan mong service. Anak, bilisan mo na dyan at gagahulin na ako sa oras. Opo ma, sandali lang. Nagsusuklay pa ako. Sigaw ni Kurt ngunit nagmamadali na talaga si Tanya at oras na para buksan ang kaniyang shop. Hay nako, akin na to ko na magsusuklay para sa'yo. Aniya rito at sinuklayan ng anak. Hindi nang tagal ay natapos na sila sa kanilang mga dapat gawin at narinig na ni Tanya ang busina ng tricycle sa baba. Andiyan na si Ben, tara na anak. Aniya at bumaba na sila ng hagdan. Pagkarating sa babae agad na lumapit si Tanya sa driver kasama ang anak. Malagkit ang titig ni Ben sa kanya, ngunit hindi yun pansin ni Tanya. Ben, ingatan mo ang anak ko ha, ikaw nang bahala sa kanya. Bilin niya rito at isinakay ang kaniyang anak sa tricycle. Kurt, wag kang uuwi mamayang hapon kung hindi pa dumarating si Kuya Ben mo ha. Tsaka kung ma-emergency ka, tawagan mo agad ako. Opo ma. Mabuti. O Ben, ang anak ko ha, ingatan mo. Mauna na ako. Anya rito at tinalikuran ito. Tanya, sandali. Sambit ng lalaki. Napatigil si Tanya at napalingon siya sa binata at dahan-dahan siyang napatitig sa kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay at kunot noong tahimik niya itong tinitigan ng sandali. Ben, bakit? Tanya, gusto kong sabihin sa'yo na ang ganda mo ngayong araw. Anito nang may buong paghumaling sa babae. Salamat Ben. Sige, mauna na ako. Wika niya at kinuha ang kamay mula sa lalaki tsaka umalis na walang kahit konting lingon sa binata. Matagal nang batid ni Tanya na may pagtatangi sa kanya si Ben at matagal na itong gustong manligaw sa kanya. Mabuti itong tao pero hindi pa niya kayang ibigay ang kanyang puso sa iba at ayaw niyang paasahin ng isang tao sa pagmamahal na hindi pa niya kayang ibigay at suklian. Nagpatuloy sa paglalakad si Tanya. Sa gilid ng kalye at mula sa distansyang pagitan ay may isang babae ang naglalakad sa gilid ng kalsada at abala ito sa katawagan nito. Yes, boss. I'll do it as quickly as I can pero, boss, give me some time. Alam niyo naman na nasa leave ako for my wedding, hindi ba? I'm sorry, Stacy. It's just that matagal ka nang nagtatrabaho sa akin at ang project nito ay magiging daan sa'yo para sa bago mong promotion. Sayang naman kung ibibigay ko to sa iba kung mas karapat dapat ka. Wika ng boss at nanlaki ang bibig nito sa tuwa. Talaga boss? Nako, hindi kayo magsisisi sa akin boss. I will do my best sa trabahong to at hindi kita bibiguin. Then, manifest your promotion, Stacy. Tura ng boss sa kabilang linya at nagpatay na ito ng tawag. Akmang ilalagay na ni Stacy ang kanyang phone sa kanyang mamahaling bag nang biglang may isang lalaki ang humablot nito. Sabay matulin itong tumakbo at naiwang taranta si Stacy. Ang bag ko! Ang bag ko! Tulong! Tulong! Sigaw ni Stacy habang hirap na hinahabol ang lalaki sa kaniyang high heels. Nakita ni Tanya ang lahat kaya't walang pagdadalawang isip na kinuha niya ang mahabang kahoy na nasa gilid ng kasalukuyang ginagawang building at inihambalos ito sa magnanakaw na papunta sa gawi niya. Sa lakas ng kaniyang paghampas ay masamang nasubsob ang magnanakaw sa semento at nabitawan ito ang bag at dali-dali itong kinuha ni Tanya. Magnanakaw ka? Kay laki-laki mong tao ayaw mo magtrabaho? Ang tamad-tamad mong hayop ka? Huwag kang makialam dito babae. Masasaktan ka sa akin. Banta ng magnanakaw at akmang papatulan pa nito si Tanya. Nang mapagtanto nitong handang tumulong ang mga taong mga construction workers sa paligid kaya't tumakbo itong walang dala. Magnanakaw! Go away! Napakasama mo! Hingal na sambit ni Stacy at huminto ito sa tabi ni Tanya. Tubig, gusto mo? Alok ni Tanya sa kanya ng mineral water at tinanggap ito ni Stacy. Oh, thanks. Sagot nito at ininom ang tubig. Sa uhaw ng dalagay na kalahati nito ang tubig ni Tanya.
Here, thanks for your water. Natanggal ang uhaw ko. Ang bilis tumakbo ng lalaking yun. Ito na ang bag mo. Sa susunod mag-ingat ka sa daan at huwag masyadong kampante. Maraming mapagsamantala sa lugar na to. Thank you. Thank you for that. It's Philippines. Nakalimutan ko ang bagay na yun. Kung hindi dahil sa'yo malapit ko nang mawala ang lahat sa akin. My money, my files, and almost everything. Maraming nasa bag ko ang tungkol sa trabaho ko. Tell me. Tanya. Tanya? Okay, Tanya. Tell me how I can repay your kindness. Wala lang yun. Tinulungan lang kita at hindi mo ko kailangang bayaran. Turan niya rito at mas lalong humanga si Stacy sa katangian ni Tanya. Hindi lang ito mabait kundi isang napakabuting tao. Really? Then, how about hayaan mo kung ilibre kita ng kahit kape lang? Pasensya na pero nagmamadali rin ako at kailangan ko nang magbukas ng shop ko. Shop? What kind of shop do you have? Wala. Maliit na negosyo lang. Ano lang, konting kabuhayan at gumagawa lang ako ng mga trahe de boda o kahit anong mga gowns. Kwento niya at malaking napangiti si Stacy at biglang na-excite sa sinabi ni Tanya. Really? Gumagawa ka ng mga gowns? That means it's your own handmade design. Oo, ako ang gumuguhit. Ako ang nagtatahi. Really? That's amazing! Pwede mo ba akong isama sa shop mo? I wanna see your work, Tanya. Pwede ba? Oo naman, kung yun ang gusto mo. Turan niya rito at natutuwa siya sa reaksyon ni Stacy. Sa buong buhay kasi ni Tanya ay alam niyang maraming pumupuri sa mga gawa niya pero ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong labis na nasasabik makita ang kanyang disenyo. At maligaya siya sa pinapakitang interes ng isang magandang dalaga na ngayon lang niya nakilala. Matapos magkasundo ng dalawa, ay sabay silang naglakad at binaybay ang gilid ng kalsada. Nagkwentuhan sila ng kung ano-ano na parang dati na silang magkakilala at kay bilis na gumaan ang loob nila sa isa't isa. Hindi naglaon ay narating na nila ang shop at sa pagbukas pa lang ni Tanya sa pintuan ng kanyang shop, ay agad na namangha si Stacy sa mga kakaibang disenyo ni Tanya. Wow! Gawa mo ang lahat ng mga to? At disenyo mo rin ang lahat ng mga nandito? Oo, lahat ng mga nakikita mo ay disenyo ng kamay ko. Kasali na rin ang pagmamahal ko sa larangan ng pagbuburda. Tura niya at nakikita ni Stacy kung gaano kamahal ni Tanya ang mga gawa nito. Tanya, you're a good designer. At alam mo bang may maganda kang bukas kung dinala mo lang sa ibang bansa ang talento mo o kahit dito lang sa Pilipinas. Hindi ka lang napagbuksan ng pintuan para sa mabuting larangan. Pinangarap ko yun, Stacy. Sinikap kong maging ganon at maabot ang pangarap ko pero wala eh. You tried? Eh di paanong hindi napansin itong mga kakaiba mong gawa? Mga bulag ba sila? Sagot ni Stacy at napangiti si Tanya. Salamat sa papuri mo, Stacy. Pero kasi may ibang dahilan kung bakit hindi ako natuloy. Anong dahilan? Umibig kasi ako sa taong hindi nararapat para sa akin. Naging kabit ka? Wika nito at napagalpak sa tawa si Tanya. Hindi no, hindi ganun ang sitwasyon. Kung ganun, ano? Mayaman siya, mahirap ako. Talagang bawal magtagpo ang langit at lupa kaya ito. Mag-isa ako nagpapalaki sa anak ko. Tura niya at nahabag si Stacy sa narinig. Kahit na nakangiti si Tanya ay kitang-kita niya sa mga mata nito ang lungkot at bighati mula sa nakaraan nito. I can see to your eyes na mahal mo pa rin ang lalaking yon, Tanya. Kung mag-isa ka lang nagpapalaki sa anak ninyong dalawa, nasaan ang ama ng anak mo? Tanong nito at nagkibit balikat si Tanya. Wala. Nandoon pa rin siya sa tori niya at nakaupo sa sarili niyang langit. Habang ako, eto, nandito sa lupa at kailanman, kahit tunay at may nabuo sa aming pag-ibig ay hindi kami pwedeng magkatagpo. Isa pa, ayoko nang maisip ang mga yon kaya kalimutan na natin. Aniya, at ibinaling ang kanyang atensyon sa sarili niyang mga gowns at sumunod sa kanyang mga yapak si Stacy. Tanya,
Magandang mga gowns mo. Malinis kagaya ng puso mo. Tanya, may aalok sana ako sa'yo. At ano naman yun? Ikakasal na ako, Tanya. Gusto ko ang mga disenyo mo. At ang gawa mong gusto kong suotin sa araw ng kasal ko. Pwede mo bang ipalasap sa akin ang talento mo? Pwede mo ba akong gawa ng trahe di boda ko? Sambit ni Stacy at tulalang natahimik si Tanya habang pinagmamasdan ng kabuuhan ni Stacy. Maganda si Stacy. Malinis, maayos, elegante at base sa itsura nito ay may maganda itong katayuan sa buhay. At hindi nararamdaman ang gipit at paghihirap. Kaya't naguguluhan si Tanya kung bakit siyang pinipili nito. Stacy, sa itsura mo ngayon sa harapan ko ay masasabi kong nagmula ka sa maayos na pamilya at may kaya ka. Kaya mong kumuha ng magagaling na taga-disenyo ng gown mo. Kaya mong bumili ng mahal na gown na may hindi tinipid na presyo ng mga tela. Kaya bakit ako? Bakit ako na may maliit na shop lang at may mumurahing mga tela? Hindi ang katayuan mong inaalok ko ng serbisyo, Tanya, kundi ang talento mo. Tignan mo ang magawa mo. Kahit gawa sa murang telay, nagbumukha pa ring mamahalin. Kahit siguro trapo pa ang telang gagamitin mo ay magagawa mo pa ring pakinangin. May talento ka, Tanya. Ang laki ng talento mo at nagtitiwala ako sa kakayahan mo. Sa dinami-rami ng mga disenyo na pwede kong suotin, ang disenyo mo ang gusto kong ilakad sa altar. Kung ibibigay ko sa iyong serbisyo ko, Stacy, magiging problema ko ang pinansyal. Wala akong ganung kalaking pera para gawin ang nababagay sa iyo. Ibibigay ko sa iyong kailangan mo. Ibibigay ko sa iyong mga telang gusto mo. Ibibigay ko sa iyong mga nais mo. At kahit ano gawan mo lang ako ng trahe di boda. Pwede ba, Tanya? Ikaw pa lang ang babaeng may malaking tiwala sa mga gawa ko, Stacy. Kaya bilang pasasalamat ay tatanggapin ko ang alok mo. Tura niya at napatalon sa tuwa si Stacy. Really? Oh, I can't wait to wear your gown for me, Tanya. Thank you so much. You make me so happy sa araw na to. I love you na talaga, Tanya. Excited nitong sambit at maging si Tanya ay excited rin na ibigay kay Stacy ang bahagi ng kanyang talento. Sa ganoong paraan ay natapos ang pag-uusap ng dalawang babae. Umalis si Stacy na may saya at naiwan si Tanya sa shop na may galak sa kaniyang puso. Sumapit ang hapon ay kasalukuyang kaharap ni Stacy ang fiancé niyang si Cameron sa terrace habang nagpapahangin at nilalasap nilang masarap na wine. How is your company doing, Han? It went well. I was tired because of the meetings and papers, but I enjoyed my day. How about you, Han? My day is great. Marahas ang araw ko but it went good. Sagot ni Stacy at napakunot ang noo ni Cameron. Marahas, but it went good? What do you mean by that? While walking sa gilid ng kalsada kanina, and I'm on my phone, there is magnanakaw that hablot my phone including my bag. He ran so fast and suddenly, there is one girl who helped me to get my things from that bad magnanakaw. Ginanon niya ng kahoy ng malakas and ran away guy at nadapa ang magnanakaw. That way, nakuha ko ang bag ko in my phone. She even offered me her water. That moment I can tell na mabuti siyang tao. Well, that's good. But that's it? I'm not yet finished. To thank her, I asked her to have a coffee with me pero tumanggi siya. Sabi niya nagmamadali siya kasi magbubukas siya ng shop niya. And bam! Guess what, honey? Guess what is surprising? Sumama ako sa shop niya. At alam mo ba? She's so talented woman. Gumagawa siya ng gown with her very own hands. Siyang gumuhit, siyang nagdisenyo, siyang nagtatahi. At ang ganda ng mga gowns niya. Incredible, honey. Napakatalentado niya, right? Wika ni Stacy at biglang may naalala si Cameron at tila naging malayo ang isip nito. Honey, are you listening? Yes, of course. And what happened next? I offered her a job. I want her to do my wedding gown. And the happiest moment is when she said yes. Kwento ni Stacy at nagpatuloy pa ito sa pagsasalaysay sa kaniyang fiancé.
Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang pauwi ngayon ng bahay si Tanya. At pagkarating niya sa bungad ng kaniyang pamamahay, ay nabungaran niya si Ben na may dalang bagong pitas na bulaklak at nagtama ang kanilang mga mata. Ben, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa binata at lumapit ito sa kanya habang ang anak naman ni Tanya ay nakadungaw sa bintana at nanonood sa nangyayari sa baba. Tanya, eto, para sa'yo. Wika ni Ben at binigay ang bulaklak kay Tanya. Maraming salamat, Ben. Pero Ben, alam mo namang hindi ako pumapayag na manligaw ka sa akin, hindi ba? Alam ko, pero malinis ang hangarin ko sa'yo at gusto kong ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya hayaan mo kong gawin to para sa'yo, Tanya. Hindi ako magpupumilit o ano pa man. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang pag-ibig ko. Ben, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi kita kayang suklian. Hindi ko kayang tumbasan ng pagmamahal ng pag-ibig mo. Ben, maraming salamat sa bulaklak pero papasok na ako sa loob. Saad niya sa binata at nilampasan ito. Habang si Ben naman ay naiwang walang pag-asa. Nang makapasok si Tanya sa loob ng kaniyang pamamahay, ay agad siyang sinalubong ni Kurt. Ma, sinagot mo na ba si Kuya Ben? Agarang tanong nito at umiling si Tanya. Kurt, anak, wala akong oras para sa pag-ibig na yan. Ikaw lang sa buhay ko'y masaya na ako. Tura niya at naupo sa silya. Ma, kailangan mo rin naman ng magmamahal sa'yo, di ba? Bukod sa pagmamahal ko sa'yo, ay kailangan mo rin ng kapareha. Mabait na tao naman si Kuya Ben, di ba? Anak, hindi sapat ang mabait lang. Dapat mahal mo rin ng isang tao. At si Kuya Ben mo, mabait nga siya pero hindi ko siya mahal. Kaya walang saysay kung sasagutin ko siya kung wala akong nararamdaman para sa kanya. Kung ganoon, ma, ang ama ko pa rin ba ang mahal mo? Tanong nito sa kanya at walang naging sagot si Tanya sa katanungan ng kaniyang anak. Kahit matagal na ang panahon ay wala pa ring lalaki ang pumapalit rito sa puso niya. Sa mga sumunod na araw ay nakatakda si Stacy na pumunta sa shop ni Tanya para magpasukat ng kaniyang mga size at ngayon ay kasalukuyang nakaharap pa rin sa kaniyang laptop si Stacy. At kanina pa bagot na bagot si Cameron kakahintay sa kanya. Stacy, oras na. Schedule na para sa pakikipagkita mo sa designer mo. 2 hours late ka na at marami pa tayong gagawin para sa kasal natin. Reklamo ni Cameron dahil may napagkasunduan sila ni Stacy na hindi nito nagagawa. Sandali lang Han, patapos na to. Sagot ni Stacy at matyagang naghintay si Cameron. At inabot pa ng kalahating oras si Stacy sa kanyang laptop. Dan, I'm done Han. Bigkas ni Stacy nang matapos sa kanyang ginagawa at tumayo mula sa silya. Sa kanyang paglingon ay nakita niyang nawawalan na ng pasensya si Cameron at nawawalan na rin ito ng gana. Kaya't nilapitan niya ito at nilambing, tsaka hinalik-halikan sa pisngi. Han, I'm sorry. Ngayon lang to and I promise na hindi na to mauulit. Kailangan ko lang kasing ipasa ang files na yun kay boss. Paliwanag nito at mabigat pa rin ang loob ni Cameron. Akala ko ba nag-leave ka para sa kasal natin, Stacy? Ikaw tong atat-natat para magpakasal tayong dalawa. You want this wedding at sabi mo, wedding natin ang priority mo. Kaya bakit nagtatrabaho ka pa rin? Hindi ba to maintindihan ng boss mo? Han, it's important. It's for my promotion. You don't need that promotion kapag ikakasal ka na sa akin. You can work sa company ko if you still want to work. Pero you don't need to do all of this. Wika ni Cameron at napangiti si Stacy. I know you're a good guy. That's why I want to marry you. I'm sorry na Han. I promise last na to. Malambing na sambit ni Stacy at hinalikan ng noo ng fiancé. Sorry na, okay? Bati na tayo. Alright, okay. Let's go. Kalmadong tura ni Cameron at sabay nilang nilisan ng mansyon. Umalis ang magkasintahan ng maayos papunta sa kinaroroonan ni Tanya. At ngayon ay kasalukuyang nasa bungad na nila ang pintuan ng shop nito.
Nandito na tayo, Han. Alam mo, excited na akong makilala mo siya. Siya yata yung babaeng nakilala ko na may pinakamagaling na talento pagdating sa paggawa ng mga gowns. Tara na sa loob. Saad ni Stacy sa kaniyang fiancé at mahigpit ang pagkakahawak nito sa kaniyang bewang. Of course. Gusto ko ring makilala kung sinong babaeng yan at kung bakit nakuha niyang tiwala mo. Ikaw pa na maarte ka pagdating sa lahat. And all we can do right now is to get inside. Sagot ni Cameron at agmang papasok na sila sa pintuan ni Tanya nang makatanggap ng tawag si Cameron. Han, mauna ka na sa loob. I will just answer my mom's call. Okay. Sagot nito at nauna na itong pumasok sa maliit na shop ni Tanya at si Cameron naman ay sinagot ang tawag ng kaniyang ina. Cameron, anak. Kumusta ang pag-asikaso niyo ni Stacy ng kasal niyong dalawa? Maayos ba? Usisa ng Donya at ngumiti si Cameron. Yes ma, maayos naman and everything goes smoothly. Siguraduhin mo anak ha, huwag mong pakakawalan si Stacy. Of course ma. Sagot ni Cameron at bahagya pa silang nag-usap ng kaniyang ina. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kaharap ni Stacy si Tanya sa isang mesa. Ikaw lang, Stacy? Akala ko ba kasama mong fiancé mo ngayon? Usisa ni Tanya at ngiting sumagot si Stacy. Oo, kasama ko siya. Katunayan ni nasa labas siya ngayon at kausap ang kanyang ina sa phone. Sige na Tanya, sukatan mo na ako at excited na akong makita ang gagawin mong disenyo para sa akin. Excited na sambit ni Stacy at nagsimula na si Tanya sa kanyang trabaho at kumuha siya ng tape measure para sukatin ang katawan ni Stacy. Stacy, tayo ka at susukatin natin ang bewang mo. Aniya rito at tumayo si Stacy mula sa bangko. Akmang susukatan na sana ni Tanya si Stacy nang biglang may pumasok sa pintuan at kapwa na palingon ang dalawang babae sa gawin nito. Han, sabi ni. Hindi na ituloy ni Cameron ang nais niyang sabihin nang tumama ang kaniyang mga mata sa mata ng babaeng kasalukuyang katabi ni Stacy. Ang mukha ng dalaga ay ang mukha ng natatanging babae na sobrang pamilyar sa kanya. Isang mukha na hindi niya kayang kalimutan at sa pagkakataong ito ay biglang tumigil ang mundo ng binata at ganoon din si Tanya. Tanya? Mahinang bigkas ni Cameron sa pangalan ng babae at rinig yun ng dalawang tenga ni Stacy. Han, say it again. Do I hear you right? Tinawag mo siyang Tanya? Magkakilala na kayong dalawa? Nagtatakang tanong ni Stacy at nagpalipat-lipat ang mga mata ni Cameron kay Tanya at sa kaniyang fiancé. Hindi kami magkakilala. Baka namali ka lang ng rinig, Stacy. Hindi ko siya kilala at sigurado ako na ganun din siya sa akin. Maagap na sagot ni Tanya gamit ang malakas niyang kasinungalingan. Pero narinig kong tinawag ka niya sa pangalan mo. No, Han. She's right. I don't know her at nagkamali lang ako sa pagkakilala sa kanya. Kamukha niya kasi yung taong mula sa nakaraan ko. Nakaraan? Anong nakaraan, Cameron? Naguguluhang tanong ni Stacy rito. Yeah, a good friend lang naman from the past. But that woman, she already passed away. Pagsisinungaling ni Cameron at ang katagang yon ay tila punyal na sumaksak sa puso ni Tanya at hindi makapaniwala na para kay Cameron ay patay na pala siya. That's bad, Han. Bakit hindi ko alam yan? Tsaka wait, Tanya, are you okay? Are you crying? Umiiyak? Hindi Bakit naman ako iiyak? Sinisipon lang ako kasi naulanan ako kagabi. Nilagnat nga ako Mabuti na lang at naging maayos din ako kinaumagahan. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo, ay nais na niyang humagulhol sa iyak at mapait siyang napatingin sa mga mata ni Cameron at ganun din ito sa kanya. Sa kabila ng bigat at bighati na nararamdaman ni Tanya, ay pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho kay Stacy hanggang sa
matapos ito. Okay na, tapos na, Stacy. Ang mga telan lang ang kailangan ko para maumpisan ko na kagad. Walang problema. Ako nang bahala dun, Tanya. At sandalihan, bakit hindi ka na lang kay Tanya magpagawa ng susuotin mo para sa kasal natin? Suggestion ni Stacy at hindi maganda ang idea na yun para kay Cameron. Well, about that. May nakausap na akong iba, hindi ba? Yes, pero hindi ka pa nakipag-deal sa taong yun, di ba? Yes, but... Hindi na naituloy ng binata ang nais niyang sabihin nang putuli na ito ni Stacy. Okay, Tanya, simula sa araw na to, ay ikaw na rin ang gagawa ng para kay Cameron, okay? Para hindi na rin kami pabiyahe-biyahe sa kung saan-saan. Anunsyo nito at kinagulat ito ni Tanya. Pero... No more pero, Tanya. Tanggapin mo na ang alok namin sa'yo, please. Malambing na sambit ni Stacy at napatitig si Tanya kay Cameron. Ayaw niyang pumapayag sa nais ni Stacy dahil ayaw niyang mapalapit ng kahit konti kay Cameron. Ngunit upang mapanindigan ng kanilang pagsisinungaling, ay napilitan siyang pumayag. Sige, yun ay kung gusto niyang magpagawa sa akin. Of course, gusto niya, di ba, Han? Agarang tura ni Stacy at walang nagawa si Cameron kundi ang sumang-ayon. Of course, I would like to. Sagot nito kahit na may bumabagabag sa kanyang damdamin. Ayan, ayos na. Babalik kami rito sa susunod na araw, Tanya, okay? Sa ngayon ay aalis na muna kami ni Cameron para sa ibang bagay. Paalam ni Stacy at agad na rin silang umalis. Nang makalis ang dalawa ay tila nawala ng lakas si Tanya at napaupo siya sa bangko hawak ang sumisikip niyang dibdib, sabay buga ng napakaraming hangin at bumakas sa kanyang mukha ang madilim na kalungkutan na tila ang lahat ng damdamin niya mula sa nakaraan ay nabuhay. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon ulit? Sana hindi na tayo nagkita, Cameron. Maayos na ako. Maayos ng nararamdaman ko. Tama naman siguro ako, di ba? Pero bakit gantong nararamdaman ko? Ang bigat-bigat sa dibdib. Bakit parang hindi ko kaya? Higit 10 taon na, Cameron. Higit 10 taon nang nakalipas at sana hindi ka na nagbalik pa. Aniya sa kanyang isipan at mabigat pa rin ang nararamdaman ng kanyang puso. Bakit parang ang sakit-sakit pa rin na parang kahapon lang ang lahat? Ang sakit isipin ang kasal na pangarap natin noon ay tinutupad mo na sa iba. At ang mas masakit pa yung mga kamay ko pang gagawa ng susutin ninyong dalawa. Pero hindi. Hindi to pwede. Hindi tamang nararamdaman ko. Dapat ko nang kalimutan ng lahat. May anak na ako at ikakasal na siya sa iba. At ang lahat sa amin ay nasa nakaraan lamang. At hanggang doon lang yun. Ang tungkol sa amin ay matagal nang nakabaon sa hukay at pagkalimot. Dugtong niya habang hindi mapigil ang pagtagas ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Habang nasa kabilang banda naman ay kasalukuyang nagmamaneho ng kanyang kotse si Cameron at kanina pa nagsasalita si Stacy. Ngunit parang hindi niya ito naririnig. Tanya, anong dahilan bakit muli tayo nagkita? Bakit ngayon pa kung kailan ako ikakasal sa iba? Sambit ni Cameron sa kanyang isipan at tila hindi rinig ang mga sinasabi ni Stacy. Di ba, Han? Don't you agree? Wika ni Stacy at tinapik ang braso ng fiancé. Are you listening ba, Cameron? Pukaw atensyon nito sa binata at nagpanggap si Cameron na nakikinig. Of course. Also, I agree sa mga sinasabi mo. At hindi na ako nagdududa kung bakit siyang napili mo. Nakita ko ang mga design niya. And she's really good. Hindi tungkol dyan ang sinasabi ko, Cameron. Ha? Sagot ni Cameron at saglit na natahimik si Stacy. Gayunpaman ay hindi ito ginawang malaking usapan ni Stacy. But I'm glad na sa kanya ka rin nagpagawa ng susuotin mo. I'm excited, Han. Sambit ni Stacy at malambing na inihilig ang ulo sa kanyang fiancé. Sa haba ng biyahe nakauwi ng mag-fiancé
at kasalukuyang nasa terrace na naman ang magkasintahan at walang ibang bukang bibig si Stacy kundi si Tanya. Han, you know I love Tanya's work pero alam mo ba? I would like to stay longer at her place pero you know what? Okay naman kahit maliit ang space niya kaso lang mainit. Hindi ko kayang magtagal doon kahit gusto ko. Kaya naiisip ko tuloy si Tanya kung paano niya natitiis ang ganun kainit na walang aircon. Sanay na siya sa ganun, Han. Then how about, let's bring her a new aircon bukas? Bukas? Disgustong wika ni Cameron dahil kung maaari lang ay ayaw niyang palaging makita si Tanya. Yes, bukas. Free ka at free ako hindi ba? Kaya pupunta tayo sa kanya bukas at magdala na tayo ng bagong aircon kasama ng mga kailangan niyang tela. Litanya ni Stacy at kibit balikat at labag sa loob na pumayag si Cameron sa nais nito. Alright, if you insist. Tanging sagot niya rito. Kinabukasan ay maagang umalis sina Stacy at Cameron at bumili sila ng aircon para kay Tanya. Nang matapos nila itong bilhin, ay maingat itong ipinasok ni Cameron sa sasakyan nang biglang nakatanggap ng tawag si Stacy. Han, get inside na. Wika ni Cameron sa fiancé ngunit binaliwala siya nito. Han, for a second lang, kausap ko ang boss ko. Sagot nito at napailing na lang si Cameron at sumandal sa kaniyang kotse. Hindi nagtagalin natapos na si Stacy sa pakikipag-usap sa boss nito. Are you done? Tara na, bibili pa tayo ng mga tela. Han, we can't buy tela for today. I can't go with you rin eh. Ikaw na lang ang maghatid niyan kay Tanya and also, magpasukat ka na rin sa kanya, okay? What? Hindi ka sasama sa akin? Di ba't plano mo to? Han, I'm sorry. I need to go. This is urgent sabi ni boss. Hindi ko to pwedeng pabayaan. And don't worry about me. Magta-taxi na lang ako. I love you. Bye. Saad nito at humalik sa pisngi ni Cameron at mabilis na pumara ng taxi. But Han! Han! Tawag niya sa kasintahan ngunit umalis na ito. Kaya't inis na napahilamos ng kaniyang mukha si Cameron at labag sa loob na pumunta mag-isa sa shop ni Tanya. Cameron? Bulalas ni Tanya sa pangalan ng binata nang bumungad dito sa pintuan niya. Why are you so shocked to see me, Tanya? May kabuluhang tanong ni Cameron dahil ramdam niya sa mga mata ni Tanya na wala pa ring pinagbago sa kung paano siya nito titigan mula noon hanggang ngayon. Bakit ka nandito? Nasaan si Stacy? At ano yung dala mo? Malamig niyang sagot rito. This aircon and this is for you. Tungkol naman kay Stacy ay wala siya rito at andun siya sa boss niya. Aircon? Hindi ko kailangan yan, Cameron. Iuwi mo na yan at umuwi ka na rin. Pagtatabuyan niya rito at saka ito tinalikuran. Sandali, Tanya. Awat ni Cameron at agad na hinawakan ang kamay nito at napalingon naman si Tanya sa kamay ni Cameron na mahigpit na nakahawak sa kanya. Bitawan mo ko. Pwede ka naman magsalita nang hindi ako hinahawakan. Fine, I'm sorry. Pero baka iniisip mo na sa akin galing ang aircon na to. Nagkakamali ka. Bigay ito sa'yo ni Stacy. At kung hindi dahil sa kanya, ayaw kitang makita. Sagot ni Cameron na may puot sa kanyang damdamin. Sige, ipasok mo na lang yung aircon na yan at umalis ka na. Turan niya at binigyang daan si Cameron para ipasok ang naturang aircon. Ilagay mo na lang sa gilid at pwede ka nang umalis. Utos niya at sinunod ito ni Cameron. Of course, but too bad, Tanya. Magpapasukat na lang ako sa iyo ngayong araw and bumalik ka na lang sa susunod na araw kapag kasama mo na si Stacy. Putol ni Tanya at matulis na napatingin si Cameron sa kanya at nilapitan siya nito. Bakit parang atat-natat kang paalisin ako? Bakit, Tanya? May nararamdaman ka pa rin ba sa akin? At kung ipagtabuyan mo ko'y parang kinakapaso ito ng balat mo. Sabihin mo, may nararamdaman ka pa ba para sa akin? Anito
at matapang siyang tinitigan sa mga mata ni Tanya. Mga titig na malamig at hindi kumukurap. Mga titig na matatag at palaban. Higit 10 taon na ang nakalipas, Cameron, at malapit na itong mag-11. Nagawa mo na nga magmahal ng iba tapos iniisip mo pa rin mahal pa kita? Hindi mo ba naisip na baka may minamahal na rin akong iba? Turan niya at tila sampal ito sa pagmumukha ni Cameron at tinatago niya sa tawa ang masakit niyang damdamin. Yes, that's right. Tama ka naman. Kaya mo nga ako iniwan, hindi ba? Cameron, magpapasukat ka ba sa akin o maghahalongkat ka lang ng nakaraan? Kung ayaw mo, makakaalis ka na. Fine, let's do it professionally. Hindi naman mahalagang nakaraan, di ba? Nauna mo ang itapon kaya why would I care? Sagot niya at tila sinaktan lang nilang damdamin ng bawat isa. Kinuha ni Tanya ang kanyang pangsukat at ginawa na niya ang kanyang trabaho kay Cameron. Subalit nagmamadali siyang matapos agad dahil sa bawat sandaling napapalapit ang kanilang mga balat sa isa't isa ay tila nanunumbalik lamang ang dating init na kanilang nararamdaman. Gayunpaman ay pinapanatili ni Tanya ang kanyang sarili na kalmado. Habang si Cameron naman ay tanging sa mukha lang ni Tanya nakatuon at napagtanto niya na wala pa rin itong kupas. Maganda pa rin at ito pa rin ang mukha ng babaeng walang pusong nanakit sa kaniyang damdamin. Tapos na. Nakuha ko ng lahat ng kailangan mo kaya pwede ka nang umuwi. Saad ni Tanya. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Cameron ang kaniyang kamay at kay bilis na nagtagpo ang kanilang mga mata. Cameron, ano ba? Bakit ka nagsinungaling kay Stacy na hindi tayo magkakilala? Ganyan ka ba talaga kagaling magsinungaling, Tanya? Cameron, nasasaktan ako. Kulang pa yan sa sakit na ginawa mo sa akin, Tanya. Ano bang dahilan mo bakit bigla ka nalang nawala? Kung bakit ka nalang biglang naglaho? Ano bang dahilan bakit mo ko iniwan? Bitawan mo ko, Cameron. Sagutin mo ko, Tanya. Cameron, tumigil ka na. Bakit mo ko niloko? Bakit mo ko pinaniniwala na mahal mo ko kung mabibili ka lang rin pala ng salapi ni Mama? Sana sinabi mo na kailangan mo ng pera at ako na sanang bumili sa mura mong pagkatao. Wika ni Cameron at isang malakas na sampalang iginawad ni Tanya rito. Hindi mura ang pagkatao ko, Cameron. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Wala kang alam sa paghihirap ko. Wala akong alam dahil wala ka namang sinabi. Iniwan mo lang ako na nalilitot na sasawi. Ni walang kasagutan sa bawat tanong ko kung bakit. Kung sasabihin ko ba sa'yo may magbabago ba? Kung sasabihin ko ba sa'yo ay hindi mo ba ako huhusgahan? Kung sasabihin ko ba sa'yo mapapatawad mo ba ako? Kung sasabihin ko ba maibabalik pa ba ang lahat? Kung sasabihin ko ba maibabalik ba natin ang lahat sa dati? Baka hindi. Baka hindi o baka wala. Baka yan ang kasagutan sa lahat ng mga tanong mo pero gusto kong maintindihan kung bakit, Tanya. Kung bakit mo ko ginago. Hindi kita ginago. Kung ganun ano? Hindi mo ko maintindihan, Cameron. Kung ganun, ipaintindi mo sa akin dahil gusto kong maintindihan, Tanya. Wala na tayong magagawa, Cameron. Gusto kong malaman ang dahilan mo, Tanya. Dahil okay na ako. Okay na sana kami ni Stacy at okay na ang lahat. Okay na ang plano naming dalawa pero heto ka. Heto ka, Tanya. Bigla kang nagpakita at ginulo mo ang puso ko, pati ng isipan ko. Ginulo mo lahat, Tanya. Ginulo mo ang lahat. Ngayon, kung nakalimot ka na dahil ikaw naman ang unang lumayo, di ba? Ang nais ko lang mula sa'yo ay ang katotohanan para hindi ko na lingunin pa ang ating nakaraan. Gusto mo ba talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa'yo, Cameron. At sana matahimik ka na pagkatapos nito. At hayaan natin ang isa't isa sa kanya-kanya nating buhay. Sabihin mo. At pangako, kakalimutan na kita ng tuluyan. Titignan kita na parang hindi kita kilala. At titingin ako sa'yo na walang kahit anong pagmamahal. Gusto kong makumpirma sa sarili mong bibig kong iniwan mo ba talaga ako dahil lang sa mga salapi. Saad ni Cameron, ngunit may kirot ito sa kaniyang puso habang si Tanya naman ay tuluyan ang napaluha. Gayunpaman
ay nanatili siyang matatag. Noon, nung masaya pa tayo, nung pareho nating hinangad na tayong magpapakasal sa harapan ng altar, noong pakiramdam natin ay tayo ng dalawa hanggang sa huli, ay nakaranas ako ng kalupitan, Cameron. 10 taon nang nakalipas ay trabahante lang ako. Kami ng ama ko sa rancho nyo. Mahal kita at minahal natin ang isa't isa. Alam mo naman na ang relasyon natin ay hinahadlangan ng Donya, di ba? Isang araw, kinausap ako ng mama mo. Si mama? Kinausap ka ni mama? Sinabi sa akin ng mama mo na kapag pinagpatuloy kang pakikipagkita sa'yo, ay mawawala sa akin ang lahat, pero dahil sa pagmamahal ko sa'yo, ay hindi ko alintahan ang babala niya hanggang sa ipinasunog niya ang bahay namin sa rancho nyo. Tumatawa siya, Cameron, habang nahihirapan kaming mag-ama. Nagmamakaawa ako sa kanya pero hindi siya nakinig. Nagbanta siya sa akin, Cameron, na puputulin niya ang halagang binigay ng ama mo sa ama ko kapag hindi ako umalis at tuluyang maglaho sa rancho. Natakot ako para sa buhay ng aking ama. Ayokong mamili sa pagitan niyo ng aking ama dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko, Cameron. Kaya umalis ako sa rancho kasama si ama. Dala ang perang abot ng Donya para sa kalusugan ng aking ama. Pero dala ko rin ang masakit niyang salita na kailanman ay hindi nababahagi ang tulad kong putik sa taong tulad mong umaapak sa maraming salapi. Litanya niya habang nag-uunahan ang kanyang mga luha at inaalala ang masakit niyang nakaraan. Tanya, kung ganon, hindi totoo ang lahat ng sinabi ni mama. I didn't know you're suffering, Tanya. Nahahabag na sambit ni Cameron at hindi mapigilang ikulong sa kanyang bisig ang kanyang dating mahal na hanggang ngayon ay hindi patuluyang nabubura sa kanyang puso. Ito ang nais mong malaman, Cameron. Totoo na pinagpalit kita dahil sa salapi at lahat ng sinabi ko ay walang bahid ng kahit konting kasinungalingan. Sana masaya ka na sa nalaman mo at tuluyan mo na akong kalimutan. Saad ni Tanya habang nalalabo ang kaniyang mga mata. Sa dami ng luhang umaagos mula sa kaniyang mga mata, ay humigpit lang ang mga yakap ni Cameron. I'm sorry, Tanya. Hindi ko alam. Wala akong alam sa mga dinanas mo. Kung sana alam ko lang ang lahat ay sana hindi mo na kailangang magdusa ng ganun habang mag-isa. Tanya, kay tagal kong nagalit sa'yo pero wala pala akong karapatan na magalit. Turan niya at hinawakan ng pisngi ni Tanya gamit ang kaniyang dalawang palad. Tanya, mahal na mahal kita. At hanggang ngayon ay hindi pa yun nabubura. Ang hirap mong burahin dahil ikaw ang una kong minahal. Binalot ako ng galit pero ang damdamin ko ay nagmamahal pa rin sa'yo. Dugtong niya at siniil ng maalab na halikang labi ng dating kasintahan. Bagaman nangungulila si Tanya sa mga halik na yon na kahit tagal niyang hinanap-hanap at pinanabikan, ay wasto pa rin ang kanyang pag-iisip upang tukuyin ang mali. Kahit na gusto niya itong tugunan at iparamdam dito na may nararamdaman pa rin siya para rito, ay pinigilan niya ang sarili niyang damdamin at tinulak ang binata. Umalis ka na, Cameron. Pagtatabuyan niya rito, tsaka tinlikuran, ngunit sinundan siya nito. Pero Tanya, mahal kita. Saad nito at nilingon niya ito gamit ang matutulis na mga tingin. At anong gagawin mo, Cameron? Gusto mong bumalik sa akin? Gusto mo ulit akong mahalin? At paano si Stacy? Anong gagawin mo sa kanya? Iiwan mo siya para sa akin? Mabait na tao si Stacy, Cameron. Mariin niyang sambits at sa puntong yon ay naipit ang damdamin ni Cameron sa pagitan ng dalawang babae sa buhay niya. Si Stacy na walang kapintasan at si Tanya na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Pero Tanya, nangako ka na kakalimutan mo na ako kaya gawin mo. At hindi na kita mahal, Cameron, para guluhin mo pa ang puso't isipan mo. Saad ni Tanya kahit bawat katagang lumalabas sa kaniyang bibig ay tila punyal na sumasaksak sa kaniyang dibdib. Kaya mong ilihim sa akin ang lahat, Tanya. Pero hindi ang damdamin mo para sa akin. Umalis ka na, Cameron. Umalis ka na!
Pagtatabuyan niya sa binata at sa bugso ng kanyang damdamin ay kinaladkad niya ito palabas at pinagsarahan ng pintuan. Tanya! Mag-uusap pa tayo! Tanya! Sigaw ni Cameron at nilak ni Tanya ang pintuan. Umalis ka na! Sinabing umalis ka na! Sigaw niya rito at hindi na ito pinagbuksan pa hanggang sa tuluyan ng sumuko si Cameron. Matapos malaman ni Cameron ang lahat ng ginawa ng kanyang mama, ay nag-aapoy sa galit siyang pumunta sa mansyon nito. Mama! Mama! Sigaw niya at hinarang siya ng isang katulong. Sir, nagbo-beauty rest po ang Donya. Mas mabuti siguro na wag mo muna siyang gambalain. Suwestyon nito, ngunit matigas ang ekspresyon ni Cameron na ikinatakot ng kasambahay. Go to her room and tell her that I'm here. Now! Opo sir, tatawagin ko na po. Sagot nito at nagmamadaling umakyat sa hagdan para katukin ang kwarto ng Donya. Donya Margarita! Donya! Ano ba yan? Kita mong abala ko rito tapos iniistorbo mo ko. Mamaya na! Donya, nandito po ang anak ninyo. Nagmamadali at gusto kang kausapin. Ang anak ko. Nandito ang anak ko. Hay, siguro gusto niya akong tanungin kung anong magandang bagay ang mapapasaya sa asawa niya. Wika nito sa isipan. Sabihin mo kay sir mo na, bababa na ako. Opo, Donya. Sagot nito at inulat kay Cameron ang sinabi ng Donya. Hindi nang tagal ay bumaba na ang Donya at rinig na rinig ni Cameron ang bawat iyapak nito at napansin din ng Donya ang tila balisao at na ekspresyon ng kaniyang anak, kaya't agad niya itong nilapitan. Cameron, bakit parang balisa ka? Nasaan si Stacy? Why did you do that, Mama? Agad niyang tanong at naguluhan ng Donya. Ginawa ang alin? Hindi kita maintindihan, Cameron. Bakit mo yung ginawa kay Tanya? Bigkas nito at nagulat ang Donya sa pamilyar na pangalan na kaniyang narinig. Tanya? Nagkita kayo ni Tanya? Yes, Mama. At sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa mo. Bakit mo yung ginawa sa babaeng mahal ko, Mama? Ano pa ba ang sinabi niya sa'yo? Kinakabahang sambit ng Donya at baka nalaman na ni Cameron ang sekretong matagal nang bumabagabag sa kanya. Everything, Mama. You fooled me. Pinagmukha mong mukhang pera sa akin ng babaeng mahal ko upang magalit ako at kaputan ko siya, pero ang totoong nakakasuklong pala'y ikaw at wala nang iba. Bakit ganun ka kasama, Mama? Yun lang ba ang sinabi niya sa'yo? May dapat pa ba akong malaman, Mama? May lihim ka pa bang itinatago mula sa akin? Siguro hindi niya alam ang tungkol sa batang yun. Wala ring saysay kung sasabihin ko ito sa kanya dahil baka hindi naman itinuloy ni Tanya ang pagdadalang tao niya noon. Bigkas ng Donya sa kanyang isipan at diretsahang tinignan sa mga mata ang anak. Wala naman anak. Wala nang lihim na dapat mo pang malaman. Yamaw na rin at alam mo na ang lahat ay hindi ko na ito itatago pa mula sa'yo. Ginawa ko ang ginawa ko para lamang sa ikabubuti mo. Ano bang mapapala mo sa isang mahirap lang? Tingnan mo ang pagkataong naging dulot ng inyong paghihiwalay, Cameron. Ibinuhos mo ang oras mo sa ating negosyo at ngayon ay malaki ng ating kumpanya. At dahil yun sa paghihiwalay ninyong dalawa. At tignan mo, dahil nawala siya sa buhay mo, nakilala mo si Stacy, isang babaeng higit na nararapat para sa'yo, Cameron. Wika nito nang walang bahid ng kaunting pagsisisi. I can't believe you, Mama. Kaya mo magsalita ng ganyan sa harapan ko without any remorse? Are you even human? I don't know if I can still forgive you, Mama. Sambit niya at tinalikuran ito. Ngunit napahinto siya ng muli itong magsalita. Ginawa ko lang ang lahat para sa ikabubuti mo, Cameron. At huwag mo subukang guluhin ang puso mo. Hindi para sa'yo si Tanya. At huwag mong isaalang-alang ang kasal mo kay Stacy. Sino ka para magmarunong sa damdamin ko, Mama? Ikaw ang dahilan ng lahat ng pighati sa puso't damdamin ko. Kaya sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Ikaw bang nasaktan? Aniya sa ina
at hindi ito nakasagot kaya tuluyan niya itong iniwan. Sumapit ang gabi kapwa hindi matahimik sina Cameron, Tanya at maging ang Donya sa kani-kanilang mundo. At ngayon ay kasalukuyang nilalaro ni Cameron ang kanyang wine sa loob ng kanyang baso. Kung alam ko lang sana ang lahat. Sana hindi na umabot sa ganito. Sana naalagaan kita, Tanya. Sana naprotektahan kita. Sambit niya sa kanyang isipan at isang yakap ang naramdaman ni Cameron mula sa kanyang likuran. Han, how was your day? Bakit ang lalim ng iniisip mo? Hindi mo ba nagustuhan ang trabaho ni Tanya? Usisa ni Stacy at pinilit ni Cameron na maging maayos sa harapan nito. No, I'm good with their work. I'm just thinking about our wedding. Bukas ng unang seminar natin para masanda tayo sa buhay mag-asawa natin. Don't tell me na busy ka na naman sa trabaho mo for your promotion. Stacy, this is our wedding. Paalala niya at malambing na namang yumakap ang dalaga. I know. Sorry for today na, Han. Pangako bukas ay kasama mo na ako, okay? Anya, at muling yumakap rito ngunit sa puntong ito ay naramdaman ni Stacy ang lamig sa kaniyang fiancé. Subalit, isinawalang bahala niya ito. Habang si Cameron naman ay naguguluhan sa kanyang isipan, ang kanyang puso ay sinisigaw ang pangalan ni Tanya. At ito ang gusto niyang makasama. Ngunit paano si Stacy? Matapos malaman ni Cameron ang buong katotohanan, ay biglang nagbago ang ihip ng hangin para sa puso ni Cameron at para niyang gustong bumalik kay Tanya at muling itama ang lahat. Ngunit bawat sandali na kasama niya si Stacy ay sinasabi ng kanyang isipan na si Stacy ang dapat niyang makasama dahil ito ang fiancé niya. Subalit bigla itong nawala sa puso niya o mas madaling sabihin na hindi naging pag-aari ni Stacy ang buo niyang damdamin kailanman. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakatanaw sa bintana ang Donya Margaret at kailalim ng kanyang iniisip. Alam niyang nagkamali siya pero ano pang saysay ng pagsisisi. Tanya, Cameron, alam kong nagkamali ako sa inyo at hindi ko alam kung paano bang magsisisi dahil hindi ko rin alam kung saan ba ako banda magsisimulang humingi ng kapatawaran sa aking kasamaan. Isa akong matandang sakim at puro pera lang ang nasa isipan. At dahil sa kasamaan ko ay nadamay pa ang apo ko. Kung alam ko lang sana na nagdadalang tao ka noon, Tanya. Sana hindi ko na ginawa ang ginawa ko. Nakalimutan ko na ang perang papelay-papelang din habang buhay. At mas mahalaga pa rin palang makasama ang sarili kong apo. Tanya, alam kong mabigat ang kasalanan ko pero sana binuhay mo ang apo ko. Sana pinakita mo sa kanyang mundo. Sambit ng Donya at mag-isang lumuluha kasamang madilim na gabi. At sa kabilang banda naman ay kay lalim ng iniisip ni Tanya. Kanina pa niya kaharap ang mga telang kailangan niyang bordahin pero hindi niya kayang igalaw ang kaniyang mga kamay at magulo ang kaniyang isipan. Cameron, nakikita ko sa mga mata mo na mahal mo pa rin ako. At ganoon din ako sa iyo pero may taong masasaktan. At kung malaman ng Donya na may anak tayo, ay baka agawin niya mula sa akin si Kurt at ilayo. Hindi ko kaya yun. Kaya tama na siguro ang ganito. Na wala kang alam tungkol sa anak nating dalawa. Aniya sa kanyang isipan at palihim na nagpahid ng kanyang mga luha. Ngunit napansin pa rin ito ng kanyang anak. Ma, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak, anak. Wala kasi akong tulog kaya't nagluluha ang mga mata ko. Kung ganon, matulog na tayo, ma. Bukas mo na lang yan pagpatuloy. Wika ni Kurt at hindi lang inapapasok sa silid. Hindi nagmatiga si Tanya at natulog na rin siya kasama ang kanyang anak, ngunit kanina pa nakapikit ang kanyang mga mata pero gising pa rin ang kanyang diwa kaya't umupo siya sa kama at tinitigan ng anak na mahimbing na natutulog. Anak, ikaw na lang ang natitira sa akin. Ikaw na lang ang yaman ko rito sa mundo. At hindi ako papayag na aagawin ka lang nila sa akin kapag nalaman nilang tungkol sa'yo. Siguro mas makakabuti kung ilayo ko na ang sarili ko mula sa kanila
habang maaga pa. Habang wala pa silang nalalaman. Aniya sa kanyang isipan at hinaplos ang buhok ng kaniyang anak. Kinaumagahan ay maagang nagtungo sina Cameron at Stacy sa shop ni Tanya upang bumisita at para na rin makita ang ibang disenyo ni Tanya upang mamili ng gagawing wedding gown. At ngayon ay kasalukuyang magkaharap ng tatlo. Tanya, nasaan ang mga designs mo? At bakit parang malungkot ang mukha mo? May nangyari ba? Huwag mo na akong pansinin, Stacy. Mabigat lang ang balikat ko. Tsaka may nais akong sabihin sa'yo. At ano yun, Tanya? Naiwan mo ba ang mga designs mo? Kung yun ang dahilan ay walang problema. Kunin na lang natin sa bahay mo. Hindi yun, Stacy. Nais ko sanang sabihin na hindi ko na itutuloy ang trabaho ko sa inyo ng fiancé mo. Lathala niya at bumukas ang pagkabigla at lungkot sa mukha ni Stacy. Ha? Bakit? Nag-usap naman tayo, di ba? Okay ka naman sa pag-uusap natin, di ba? Kaya bakit? Anong dahilan? Tanong niya at napatingin kay Cameron at Tanya. May nangyari ba sa inyong dalawa kahapon? Hinala niya at tarantang napasagot sina Tanya at Cameron. Wala. Sabay na tanggi ng dalawa at nagpalipat-lipat ang tingin ni Stacy sa kanila. Sigurado ba kayong dalawa? Baka kasi nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan kahapon habang wala ako. Maayos tayong nag-usap, Tanya eh. Tanya, bakit bigla-bigla naman ang pagbabackout mo? Segundang tanong ni Cameron. Naisip ko lang na grande ang kasal niyong dalawa tapos ang katulad ko lang ang gagawa ng mga susuotin niyo. Kinakabahan ako at baka hindi ko maabot ang inaasahan niyo mula sa akin. Rason niya ngunit hindi ito ikinabahala ni Stacy. Maganda ang mga gawa mo, Tanya. At malaki ang tiwala ko sa iyo at sa galing mo kaya pakiusap. Ituloy mo nang napag-usapan natin. Nakikiusap ako sa iyo. Pagmamakaawa ni Stacy at sa likas na kabaitan ni Tanya ay hindi niya matanggihan ang natatanging babae na may malaking tiwala sa mga disenyo niya. Sige, pero magaling ka, Tanya. Maganda ang mga gawa mo at huwag mo tong pagdududahan. Sambit ni Stacy at palihim na napatingin si Tanya kay Cameron. Ang totoo ay si Cameron talagang dahilan kung bakit gusto niyang umatras. Ayaw niyang mapalapit pa rito ng husto at nais niyang panatilihing lihim ang tungkol sa kanilang anak. Great! Wala nang bawian, Tanya, ha? Itutuloy mo na talaga to. Promise me. Sige. Sa ganoong paraan ay natapos ang pag-uusap ni Stacy at Tanya at siya pa rin ang magbuburoda ng magiging gown nito. Ang buong akala ni Tanya ay doon lang matatapos ang kanyang papel sa buhay ng dalawa. Ngunit hindi pala. Naging mas abala si Stacy sa trabaho nito at tila nakakalimutan na nitong ikakasal ito at may maraming dapat gawin kasama si Cameron. At si Cameron naman ay nawawala na ng gana sa kasal. Maliban sa hindi na ganoon kalalim ang nararamdaman niya para kay Stacy, ay nananatili na lang rin siya sa piling nito dahil sa konsensya at baka ito rin ang tama niyang gawin. Na sila ni Stacy ang nararapat magpatuloy at tapos nang tungkol sa kanila ni Tanya. Subalit si Stacy naman ay wala sa isip nito ang pagpapakasal at ang laging ginagawa nito ay ang magtrabaho. At ngayon ay kasalukuyang nasa shop na naman sina Stacy at Cameron upang makita ang kaunting hibla ng design ni Tanya. This looks so fabulous, Tanya. Kaunti pa nga lang ang nagagawa mo sa gown na napili ko pero I can tell na ang ganda-ganda nito. Papuri ni Stacy at tipid na ngumiti si Tanya. Ang gown kasi na napili nito ay ang gown na dati pa niyang disenyo para sa pangarap niyang kasal kasama si Cameron noon. Salamat, Stacy. Sisikapin ko pang mas mapaganda ang gown na yan para sa nalalapit mong kasal. Sagot niya rito at sa gitna ng pag-uusap ay biglang nakatanggap ng tawag si Stacy mula sa kanyang boss. Tanya, excuse me. Kakausapin ko lang ang boss ko. Paumanhin ni Stacy at sinagot ang tawag. Yes, boss. Pupunta na ako dyan ngayon din. Okay.
Saad ni Stacy at pagkababa ng phone ay mabilis siyang lumapit kay Cameron. Han, I can't go with you right now sa seminar. My boss needs me. What? Last day nito ng seminar natin, Stacy. Tapos hindi ka pa dadalo. Last time hindi tayo nakapunta dahil dyan sa trabaho mo. At ngayon, ganun pa rin. Stacy, what's this? Han, I'm sorry. I'm very sorry. Importante to, Han. Please understand me. Mas importante pa sa kasal natin? Wika ni Cameron at hindi nakasagot si Stacy at lumapit ito kay Tanya. Tanya, please. Tanya, samahan mo muna si Cameron ngayon sa seminar namin. Substitute kita for now, please. I just need your help. At tatanungin ko to bilang isang malaking utang na loob sa'yo, Tanya. Please, aalis na ako. Thank you, Tanya. Apura ni Stacy at mabilis na umalis. Pero Stacy! Sigaw niya ngunit wala na si Stacy at pasakay na ito ng taxi at naiwan silang nagkatitigan ni Cameron. Don't worry, Tanya. I won't cross the line. Wika ni Cameron at napabuntong hininga na lang si Tanya at labag sa loob na dumalo sa seminar at ngayon ay nasa seminar na silang dalawa. Ang pag-aasawa ay dapat may pagkakaunawaan at pagmamahal. Dapat kahit anong mangyari piliin pa rin ninyo ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Dahil ang pagpapakasal ay banal at palagi niyong piliin ang tama kagaya ng pagpili niyo sa inyong mapapangasawa ngayon. Kayong mga lalaki, hawakan niyo ang kamay ng inyong magiging asawa. Sambit ng speaker at upang sumunod ay hinawakan ni Cameron ang kamay ni Tanya. Ang paghawak ni Cameron sa kamay ng dating nobya ay kay higpit, kay lakas at may pangungulila, kaya't napatingin si Tanya sa mata ni Cameron at wala siyang ibang nakikita kundi ang parehong lalaking kaniyang unang minahal. At sa puntong ito ay tila limot ni Cameron na si Stacy ang dapat niyang pakasalan at lumapit ang speaker sa kanila. Ganyan kahigpit. Tignan niyo sa mga mata ang magiging asawa ninyo at isipin niyo kung bakit siyang pinili mo at kung bakit siyang minahal mo at sabihin niyo sa kanila kung gaano kalalim ang pagmamahal ninyo sa natatanging babae sa buhay niyo. Wika ng speaker at yun nga ang ginawa ni Cameron. Tanya, alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong sana dapat kasama mo ako nung nahihirapan ka. At sana marami pa akong nagawa para sa'yo, Tanya. I almost died when you left me. I'm alive, but my heart is dead. Pakiramdam ko nun ay hindi lang kalahati ng puso ko ang nawala kundi pati na rin ang buhay ko nung iniwan mo ko. Naluluhang sambit ni Cameron at umiyak na rin si Tanya dahil ramdam niya sa salita nito ang pagdurusa ng damdamin nito. Cameron, sana nalaman ko kagad ang paghihirap mo. Sana nandun ako para samahan ka. But I failed to protect you like I promised. But God knows, Tanya. God knows so much I love you until now. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon at pagkakataon, Tanya, I will always choose you. Ikaw pa rin ang babaeng gusto kong pakasalan. Dugtong niya at umagulgol si Tanya at naagaw nila ang atensyon ng ibang ikakasal at nagtataka ang mga ito sa nangyayari sa kanila. Cameron, hindi porket mahal pa kita. Hindi porket mahal mo pa ako'y pwede na. Huwag tayong maging makasarili. May masasaktan tayong tao, Cameron. At napakabuting tao ni Stacy para saktan. Sagot niya, sabay tayo at nag-walk out. Naguluhan ang speaker at ang ibang ikakasal sa naging reaksyon ni Tanya. Habang si Cameron naman ay hinabol niya si Tanya ngunit hindi niya na ito nakita pa. At napaiyak na lang siya sa isang sulok dalang pighati ng pag-ibig na tila'y wala ng pag-asa kahit na ito ay totoo. Lingid sa kanyang kalaman, nakatago si Tanya sa isang pader at umiiyak din ito habang tanaw ang lalaking mahal. Kinagabihan ay kasalukuyang nasa hardin si Cameron at malayo ang kaniyang tingin. Nakatingala siya sa langit habang si Stacy naman ay dahan-dahang lumapit sa kaniyang fiancé.
Han, pwede ba tayong mag-usap? Sure. About what? Sorry kanina, Han. Kailangan lang kasi ako sa trabaho. Trabaho? Stacy, hindi ako kumontra sa trabaho mo kahit kailan. Pero kasal natin to. Gusto mo to. Ikaw ang nagpumilit nito. Han, alam mo naman na importante sa akin ang promotion ko. Ito ang pangarap ko. Akala ko ba pangarap mo rin ang kasal natin? Alin ba ang mas matimbang? Han, mahal ko ang trabaho ko. At importante ito para sa akin. At ang kasal, hindi ba ito importante sa'yo? Stacy, kung hindi mahalaga sa'yo ang kasal natin at mas mahalaga sa'yo ang trabaho mo, ay huwag na nating ituloy ang kasal. Baka mas mabuti rin maghiwalay na tayo. Malamig niyang saad tsaka tinalikuran ang fiancé. Han, I'm sorry. Malambing na sambit ni Stacy at nayakap sa likuran ng binata. I'm sorry. Babawi ako sa'yo bukas. Pupunta tayo sa simbahan, diba? Para magpa-schedule ng araw at oras ng kasal natin. Sasama na ako sa'yo. Babawi ako. Wika nito, ngunit malamig na tinanggal ni Cameron ang kamay niya at dumiretso sa kwarto at natulog. Matapos ng pangyayaring yon ay hindi na natahimik si Stacy. Kasalukuyang tinititigan niya si Cameron ngayon at may pagdududa sa kaniyang puso kaya't tinawagan niya si Tanya. Tanya, may napapansin ka bang kakaiba kay Cameron? Wala naman. Bakit? Para kasing nanlalamig sa akin si Cameron. Wala ba siyang ibang babae? Tanong nito at tila nanuyot ang lalamunan ni Tanya. Kahit na alam ni Tanya na walang babae si Cameron at hindi ito nagloloko, ay batid niya sa kanyang sarili na ang pag-ibig ni Cameron ay hindi sapat kay Stacy. At ang babaeng tinutukoy nito ay walang iba kundi siya. Wala naman. Baka pagod lang. Siguro nga. Baka masyado lang ako nag-iisip. Tsaka baka nagtatampo lang ito sa akin kasi hindi ko na inaasikaso ang kasal namin. Yun lang naman ang sadya ko, Tanya. At teka, may isang pakiusap ako. Huling pakiusap ko na ito, Tanya. Pangako last na to. Bukas may trabaho na naman ako eh. At hindi ko masasamahan si Cameron. Pwede mo ba siyang samahan ulit? Nako, hindi. Ayoko na. Busy ako bukas. Tanya, please. Huli na talaga to. At hindi na kita haabalahin pa. Sige na, Tanya. Sambit nito at sa muli ay hindi na naman niya ito natanggihan. Sige, Stacy. Basta, huli na to ha. Pangako. Papupuntahin ko na lang si Cameron sa inyo bukas. Salamat. Ha? Dito sa bahay? Wag na, Stacy. Sambit niya, ngunit binaba na nito ang tawag. Kinabukasan ay maagang nagdalo sina Stacy at Cameron sa loob ng kotse tungkol na naman sa hindi pagsama ni Stacy sa mahalagang lakad. Han, promise hahabol ako. Again? Huli na talaga to, promise. Hahabol ako sa inyo ni Tanya. Ni Tanya? Kinausap ko na siya na samahan ka at napilit ko siyang pumayag. Sagot ni Stacy at napailing na lang si Cameron. I love you, Han. Bye na. Hahabol talaga ako mamaya and here, address to ng bahay ni Tanya. Anito at binigay ang address sa papel. Agad na pumunta si Cameron sa address na yon ngunit bago pa man niya yon ginawa, ay bumili muna siya ng pancakes para kay Tanya nang sa gayon ay hindi lang ang paa at sarili niyang dala niya papunta rito. Nang makarating si Cameron sa address na yon, ay tumayo muna siya sa harap ng simpleng bahay at isang batang pasakay ng tricycle ang kaniyang nakita at pinagtanungan. Bata, excuse me. Pwede ba kitang maabala? Tawag niya sa bata at humarap ito sa kanya. Sa sandaling nagkatagpo ang mata nila ng batang lalaki, ay may kung anong sidhi sa kaniyang damdamin ng nabuhay at para siyang nakakita ng imahe ng kaniyang kabataan. Ano po yun? Saan ba rito ang bahay ni Tanya? Tanya Guzman. Bahay ng mama ko. Wika ng bata tila binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Cameron. Mama mo?
Mama mo si Tanya? Anak ka niya? Opo, teka lang po, nasa taas ang mama ko. Halika po at sasamahan kita. Sambit ni Kurt at sinamahan si Cameron sa itaas. Nandoon po ang mama ko sa kwarto niya. Buksan mo na lang po at nagmamadali na ako para sa eskwela. Sambit ng bata at akmang aalis ng bata ng hawakan nito ni Cameron sa kamay. Sandali lang. Anong pangalan mo? Sino ang ama mo? Ako po si Kurt at wala akong ama. Sige po, mauna na ako. Paalam ng bata at si Cameron naman ay naiwang may mabilis na pagtibok sa kanyang puso at agad niyang inisip na baka anak niyang bata. Sa bugso ng damdamin ni Cameron ay malaking hakbang ang kanyang ginawa papuntang pintuan ni Tanya. Tanya! Sigaw niya sabay bukas ng pintuan. Sa kanyang pagbukas ay napatigil si Cameron at tila nalaglag ang kanyang mga mata. At nanlamig mula sa kanyang kinatatayuan at tila nanigas ang kanyang mga tuhod nang makitang nagpapalit pala ng panty si Tanya at nakataas pa ang isa nitong paa at kitang-kita niyang kalahati niyang watawat nito. Habang si Tanya naman ay pulang-pulang pisngi nang makitang tulala si Cameron at nakaawang pa ang bibig nito habang nakatingin sa kaniyang ibabang parte. Cameron! Pasensya na. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Tarantang sambit ni Cameron at tinakip ang hawak niyang plastic bag sa kanyang mga mata, ngunit transparent ito at wala rin itong silbi at kitang-kita pa rin niyang gininto ang lupa ni Tanya. Cameron! Galit na bigkas ni Tanya at kinuha ang isang bote ng perfume na malapit sa kanya. Tanya, masakit yan. Huwag mong ituloy ang balak mo. Lalabas ka o dadanak ang dugo mo sa sahig. Ito na, lalabas na. Lalabas na. Apura ni Cameron, ngunit sa kanyang pagmamadali ay nauntog ang kanyang ulo sa pintuan at hindi niya namalayang nagsara na pala ito. Sa sakit ng kanyang ulo ay may nararamdaman na lang siyang maitim na puwersang nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya itong nilingon at walang iba kundi si Tanya na may matutulis na mga mata. Cameron! Mapanganib na bigkas nito sabay nakuha ni Cameron ang masakit niyang premyo. At ngayon ay kasalukuyang hawak-hawak ni Tanya ang yelo para sa bukol ni Cameron. Ikaw kasi, kasalanan mo kung bakit ka may bukol sa ulo. Oo na, kasalanan ko na. Aw, huwag mo namang diinan. Magtiis ka, ginusto mo yan. Hindi ko to ginusto. Ikaw may gusto ng bukol na to sa noo ko. Kasi, dapat marunong kang kumatok bago pumasok sa kwarto ng may kwarto. Tanda-tanda mo na hindi ka pa marunong kumatok. Malay ko ba na nagbibihis ka pala? Aray ko, ang sakit. Muling reklamo nito at hinawakan ang kamay ni Tanya. Saglit na napatigil si Tanya at nagkatitigan sila sa isa't isa. Mga titigan na tila'y may naaalala. Alam mo, Tanya, you're still sexy. Naalala kong gabing yun. Gabing unang pagkakataon na pinagsaluhan natin ang ating pag-ibig. Wala kang pinagbago. Maganda ka pa rin, Tanya. Nagbunga ba ang gabing yun? Agad niyang tanong at wala sa oras na napatayo si Tanya. Nag-abot kayo ni Kurt? Bulalas niya sa mahinang tinig at tumayo din si Cameron mula sa silya. Anak ko ba siya? Ano? Hindi. Walang nagbunga, Cameron. Hindi mo siya anak. Pagsisinungaling niya tsaka tumalikod at lumakad palayo ngunit sinundan siya ni Cameron. Kung hindi ko siya anak, bakit ka lumalayo? Malaki na siya, Tanya. Mga nasa 10 taong gulang at higit 10 taon mo na rin akong iniwan. Sabihin mo, Tanya, bakit kamukhang kamukha ko siya? Anak ko ba siya? Hindi mo siya anak, Cameron. Pwede ba? Huwag mong ipilit ang sarili mo sa buhay naming mag-ina. Wala kang anak. Hindi mo siya anak. Hindi lang ikaw ang naging lalaki sa buhay ko. Pagsisinungaling niya at takot na takot sa maaaring mangyari at baka ilayo nito ang kaniyang anak. Ano?
Pagkatapos mo kong iwanan noon, ay may pinalit ka na sa akin? Oo, kaya tigilan mo ng pag-iisip mo dahil hindi mo siya anak. Tama na ang buhay natin, Cameron. May anak ako at ikakasal ka na. Huwag na natin tong guluhin pa. At sa tingin mo, maniniwala ko sa'yo kung batid ko sa mga mata mo na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Huwag kang ilusyonado. Iyon ang totoo, Tanya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang nararamdaman ko? Na ikaw tong mahal ko pero kailangan kong gawin ang tama at manatili kay Stacy dahil nga ikakasal kami. Tanya, para akong sinusunog sa bawat araw. Akala ko nun, maayos na. Akala ko limot ko ng lahat pero hindi. Bigla kitang nakita at napagtanto ko na hindi pala na walang pagmamahal ko sa'yo kahit ilang taon pang lumipas. At ngayon, may posibilidad pa na anak ko ang batang yun. Tanya, alam mo ba ang damdamin ko? Hirap na hirap ang puso ko, Tanya. Tanaw kita pero ang hirap mong abutin. Mahal kita. Mahal kita. Bakit ang hirap na muli tayong magsama? Hirap na sambit ni Cameron at hindi nagpigil na halikan ng mga labi ng dating nobya. Cameron. Sambit ni Tanya, ngunit hindi na lang siya hinayaang magsalita ni Cameron at sinakop nito ang kaniyang mga labi. Bawat halik ay may pangungulila at bawat halik ay mariin. May pagmamahal at pagnanais na muling maangkin ang dating pag-ibig. Ang mga halik na yon ay nagpasuko kay Tanya at hindi na siya lumaban pa, bagkus ay tinagunan niya ang mga halik na yon at kusang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito at malayang nagpalitan ng may init na halik. Mga taksil! Galit na sambit ni Stacy at maagap na naghiwalay sa Tanya at Cameron. Stacy? Sambit ni Tanya sa pangalan nito at kaibilis siya nitong sinampal. Stacy, tama na. Wala siyang kasalanan. Paliwanag ni Cameron, ngunit isang malutong na sampalang ang sumalubong sa kanya. Isa ka pa! Kaya pala, nanlalamig ka dahil nilalandi mo ang hayop na babaeng to! Sambit ni Stacy at muling sinampal si Tanya. Stacy, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Stacy. Patawarin? Nung nilandi mo ang fiancé ko, inisip mo ba ako? Itinuring kitang kaibigan, Tanya. Alam ko, Stacy. Pero maniwala ka. Ginawa kong lahat para umiwas. Para lumayo pero pinipilit ng pagkakataon at panahon. At hindi ko ito maiwasan. Stacy, patawarin mo ko kung hindi ko napigilan ang pagmamahal ko kay Cameron sa loob ng ilang taon. Anya, at nagulat si Stacy sa narinig. Sa loob ng ilang taon? Matagal na kayong magkakilala? Matagal niyo na akong niloloko? Mga hayop kayo! Stacy, patawarin mo ko. Stacy, hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Tanya, ngunit sa bigat ng damdamin ay tumakbo palayo si Stacy. Stacy! Stacy! Sigaw ni Cameron at tinulak siya ni Tanya kaya't napalingon si Cameron sa kanya. Sundan mo siya, Cameron. Pero Tanya, kahit anong mangyari, gawin mo ang tama. Bigkas niya na may buong pagpapalaya. At sa puntong ito ay tuluyang nawala ng ilaw ang puso ni Cameron. Masakit ang palayain. Masakit ang maging malaya sa puso ng isang taong gusto mo sanang manatili. Kagaya ng sinabi ni Tanya, ay sinundan ni Cameron si Stacy at sinubukang ipaliwanag ang lahat. Simula ng mangyaring eksena na yon ay tila bingi at bulag sina Cameron at Stacy sa loob ng isang pamamahay. Walang imikan at walang kahit anong pag-uusap at tanging bigat ng hangin lang ang kanilang nararamdaman. Kasalukuyang nasa terrace ngayon si Stacy at naaaliw sa kanyang wine mag-isa nang lapitan siya ni Cameron. Ngunit bago pa man makapagsalita ang binata ay inunahan niya na ito. What do you need? I want to explain. Sagot ni Cameron at hinarap siya ng dalaga. Explain what? Sa kung gaano mo ako niloko?
Stacy, hindi ko alam kung saang banda ako magsisimulang magpaliwanag pero sasabihin ko pa rin to sa'yo. Aniya, sabay bumuntong hininga. Almost 11 years ago, ay nagmahal ako ng sobra-sobra sa isang babae. At si Tanya ang babaeng yun. She's my world. She's my life and everything pero bigla siyang nawala. And my life continues at nakilala kita. You became my friend at gumaan ang loob natin sa isa't isa. Hanggang sa naging tayo. Lahat ng pinakita ko sa iyo, Stacy, ay totoo. Totoo? Kung ganun, bakit pa nangyari to? It's hard to explain. Hindi ko sukat akalain na muli kaming magkikita ni Tanya. Sa umpisa pa lang niloko niyo na ako. Believe me, hindi namin sinasadya. All I felt for her was anger and hatred. Pero Stacy, nung nalaman ko ang totoo at kung bakit siya nawala ay biglang bumalik ang nararamdaman ko para sa kanya. At alam kong ganon din siya sa akin. Pero nilabanan ko, Stacy. Nilabanan ko ang damdamin ko na wag yung maramdaman. Kaya gusto ko sana na lagi kang kasama pero lagi ka ring wala. Are you blaming me now for your cheating? No. It's my fault, it's my mistake. Ang sinasabi ko lang ay may mga nangyari. And it's too late for me to force myself na kalimutan si Tanya para mahalin ka. Dahil habang tumatagal ay mas minamahal ko siya, Stacy. I'm so sorry. Sad niya at hindi ito tanggap ni Stacy. Pinapatawad na kita pero kahit anong sabihin mo ay magpapakasal ka pa rin sa akin. At si Tanya, mawawala siya. Hindi na siyang magiging wedding gown designer ko. And you will never get a chance to see her again, Cameron. Okay, kung ito ang gusto mo. But Stacy, I can't love you the way you want. And I can't love you like how I love Tanya. Parang kanyang sambit, tsaka tinalikuran ng dalaga. Habang si Stacy naman ay walang imik at walang nagawa at mahigpit siyang napahawak sa kanyang wine glass at kulang na lang ay itapon niya ito at magwala sabay patak ng munting mga luha mula sa kanyang mga mata at mag-isang dinadama ang malamig na hangin. Nang makontento ay pumasok si Stacy sa silid nilang magkasintahan. Tulog na si Cameron at maigi niya itong pinagmasdan. Ngunit nagising ito sa hunin ng kaniyang pag-iyak, kaya't bumangon ito sa kama at naupo. Stacy, I'm sorry for making you cry. It's okay, Cameron. Mabuti ka pa. Malinaw na sa'yo ang nararamdaman mo na hindi ako ang taong mahal mo. Pero ako, hindi ko alam. Pati ako, pati sarili ko hindi ko batid kung mahal ba talaga kita. O kung malalim bang pagmamahal ko sa'yo, higit pa kanino man, katulad ng pagmamahal mo para kay Tanya. Stacy. Habang tinititigan kita, ay natatanong ko ang sarili ko kung gaano ba talaga kita kamahal pero wala akong masagot sa sarili ko. Habang inaalala ko ang mga sandali, I came to an answer na hindi pala kita ganun kamahal. I realized that my love for you is just half-baked. Hindi matatag, hindi buo. You're a good person to let go pero ayaw din kitang itali sa pagmamahal ko na hindi sapat. Ni hindi ko nga kayang unahin ang kasal natin at walang ibang mahalaga sa akin kundi ang trabaho ko. Hindi yun pagmamahal, Cameron. Hindi kita kayang mahalin kagaya ng pagmamahal ni Tanya sa'yo. Cameron, I'm setting you free. I want you to live and love the person who you truly adore. I want you to be happy, and I want myself to be happy too. Cameron, please be happy. Umiiyak niyang sambit at mahigpit na niyakap ni Cameron si Stacy. Thank you, Stacy. You're an amazing woman. And I believe na matatagpuan mo rin ang taong para sa'yo. Ang taong hindi kagaya ko. At higit pa sa akin. Stacy, thank you so much. Thank you very much. Natutuwang sambit ni Cameron
At sa puntong yun ay, ang kanilang mga puso'y puno ng pagpapalaya at pagpapatawad. Kinabukasan ay maagang nagising si Stacy. At ang unang ginawa nito ay ang puntahan si Tanya. At gulat na gulat si Tanya nang masilayan ang mukha nito sa bungad ng kaniyang pintuan. Stacy? Bulalas niya sa pangalan nito at ngumiti ito sa kanya. Tanya, I want you to be happy. I want you to smile and have the man you never stop loving. 11 years loving the same man is amazing. Stacy, bakit mo sinasabing mga to sa akin? Stacy, lalayo na ako at hindi na ako manggugulo. No need for that. Mamaya nandito na si Cameron para sa'yo. Pero bago siya dumating ay may sasabihin ako sa'yo. I don't hate you, Tanya. Bigkas ni Stacy at lumuluhang yumakap si Tanya rito. Don't cry, Tanya. I'm sorry, Stacy. Ikaw lang ang bukod tanging may malaking tiwala sa akin pero nasaktan kita. Stacy, tinuring kitang malapit na kaibigan at patawarin mo ko. Buong puso niyang sambit at naluluhang ngumiti si Stacy. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Dahil sa'yo, I come to my senses na if love doesn't sacrifice, that love is empty. Wala ako ng sakripisyong yon, Tanya. Hindi ko kayang unahin ang kasal namin ni Cameron. I love my job more than him. Pero ikaw, meron kang ganon. Meron kayo nito ni Cameron. Ang lakas ng pagmamahal niyong dalawa, Tanya. Kaya hindi ako gigitna pa. And please, don't cry. I still want you to be my friend. Bigkas nito at kapwa sila lumuluha hindi sa sakit, kundi sa tuwa. Matapos ng magaan na pag-uusap ni Stacy at Tanya, ay umalis na rin si Stacy at biglang bumukas ang pintuan sa shop ni Tanya. Nang lingunin niya ito, ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Ben? Kinakabahan niyang sambit dahil hindi magandang pagkakatitig nito sa kanya. Akala ko ba ayaw mo ng lalaki sa buhay mo, Tanya? Bakit ang bilis mong magpakuha sa iba at sa akin ayaw mo? Anong meron sa lalaking yun, Tanya? Kung agresibo siya, kaya ko naman siyang tapatan. Ben, lasing ka. Lumabas ka na. Pagtatabuyan niya ngunit hinablot nito ang balikat niya at akmang hahalikan siya nito nang biglang dumating si Cameron. Tanya! Sigaw ni Cameron at mabilis na hinablot ang lalaki. Tsaka malakas itong sinuntok sa muka. Natumba si Ben, ngunit agad din itong tumayo. Tanya, ang tagal kitang niligawan tapos mapupunta ka lang sa iba. Hindi ako papayag. Sigaw nito at akmang susugod pa ito ngunit hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni Cameron at binugbog niya ang binata hanggang sa hinimatay ito at kinuha ng mga tanod. Nang matapos ang gulo ay nakatanggap si Tanya ng isang tawag mula sa kanilang kapitbahay. Aling Celia, bakit po? Tanya, pumunta ka agad dito sa ospital. Ang anak mo, nasagasaan ng kotse at malubha ang kaniyang kalagayan. Ano? Si Kurt? Nanginginig niyang bulalas at napaiyak siyang tumingin kay Cameron. Cameron, ang anak ko. Ang anak ko, Cameron. Punta natin sa ospital ang anak ko. Hagulhol niya at mabilis silang sumakay ni Cameron sa kotse. Habang nasa biyahe ay hindi mapakali si Tanya at puno ng kaba ang kaniyang dibdib. Nang makarating siya sa ospital, ay agad niyang sinalubong si Aling Celia. Aling Celia, kumusta ang anak ko? Nasaan na siya? Ang alam ko ay nasa panganib ang lagay niya, Tanya. Diyos ko, ang anak ko! Sambit ni Tanya at halos gumunaw ang kaniyang mundo nang biglang mahagip ng paningin ni Cameron ang babaeng kilalang kilala niya. Ma, what are you doing here? Bakit puno ka ng dugo? Tanong niya at lumapit sa balisa niyang ina. Siya ang nakabangga kay Kurt. Sagot ni Celia. Donya Margaret? Bulalas ni Tanya at nagulat rin ito nang makita siya.
Tanya, anak mo ang nasa loob. Nanlulumong wika ng Donya at dahan-dahang tumango si Tanya. Oh Diyos ko, hindi ito maaari. Walang lakas na sambit ng Donya at lumabas ang doktor. Sino ang mga magulang ng pasyente? Dok, ako po. Kumusta ang anak ko? Hindi maayos ang lagay niya at maraming dugo ang nawala sa kanya. Ang problema ay hindi namin siya mabigyan ng dugo dahil he have a rare blood type at kinakailangan na mula sa kapamilya niya ang donor. Sino sa inyo ang may RH null blood type? RH null? Ikaw, Cameron. Ikaw lang ang may ganyang dugo, anak. Iligtas mo ang apo ko. Iligtas mo siya, Cameron. Sambit ng Donya at napatingin si Cameron kay Tanya. Tanya, anak ko nga si Kurt. Bulalas niya at tumango si Tanya. Kailangan ka ng anak mo ngayon, Cameron. Sambit ni Tanya at walang pag-atubili na nagpakuha ng dugo si Cameron sa doktor. Dahil sa kanyang pagdating ay naligtas ang buhay ni Kurt at nasa maayos na itong kalagayan at kasalukuyang nagpapagaling. At ngayon ay kaharap ng Donya si Tanya at ganoon din si Cameron. Tanya, patawarin mo ko sa mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Kung kailangan kong lumuhod sa harapan mo ay gagawin ko. Wika ng Donya at agad itong lumuhod sa harapan ni Tanya. Donya Margaret, hindi mo kailangang lumuhod sa akin. Kailangan, Tanya. Sa laki ng kasalanan ko sa'yo, sa inyo ni Cameron, ay kailangan kong luhuran ng pagkakamali ko. Lalong-lalo na't naipagkait ko ang pamilyang dapat sanay sa apo ko. At eto ko ngayon, muntik ko pang makuha ang buhay ng apo ko. Tanya, patawarin mo ko. Hindi ko agad na nalaman na buntis ka noon. Kung alam ko lang sana hindi ko na ginawa ang nagawa ko. Masyado kong masama. Masyadong mataas ang tingin ko sa sarili ko. At hindi ko na nakikita ang paghihirap mo, Tanya. Kahit ilang araw akong lumuhod dito gagawin ko hanggang sa mapatawad mo ko. Hanggang sa mapatawad niyo ko ng anak ko, ng apo ko. Tanya, patawad. Taus-pusong sambit ng Donya at emosyonal ring lumuhod si Tanya sa harapan nito. Hindi ako Diyos para hindi magpatawad, Donya Margaret. Katulad mo'y tao rin ako at nagkakasala. Aaminin ko, naging impyerno ang buhay ko dahil sa'yo. Naging mahirap ang buhay ko pati ng damdamin ko. Halos isumpa kita, Donya. Naging malungkot ako at naging mag-isa pero nalampasan ko ang lahat ng mga yon ng matatag. Napatawad ako ni Stacy. Kaya sino ba ako para hindi ibigay ang kapatawaran ko sa'yo? Donya Margaret, ayokong magalit ng habang buhay sa lola ng anak ko. Kaya pinapatawad na kita ng buong buo mula sa kaibuturan ng aking puso. Wika ni Tanya at tumaguluhol ang Donya sa tuwa at napayakap kay Tanya. Salamat. Maraming salamat, Tanya. At sa iyo, Cameron. Ano ko, patawarin mo rin sana ako. Anito sa anak at niyakap ito ni Cameron. Ina kita. Mahal kita, Mama. Tura niya at pinatayo ang dalawang babae sa buhay niya at niyakap ang mga ito ng kay higpit at hinagkan sa noo si Tanya at ganoon din sa kaniyang ina. Simula sa sandaling yun ay naging maayos ng lahat sa buhay ni Tanya at hindi nagtagal sa tulong ng mga nurses at doktor ay nagising na rin sa wakas si Kurt at naguguluhan ito sa nangyayari. Ma, nasa langit na ba ako? Bakit parang natutupad ang panaginip ko? Hindi makapaniwalang sambit ni Kurt habang nakatingin sa sinasabing lola at ama niya. Hindi ka nananaginip, anak. Totoo sila at buhay ka. Sagot ni Tanya at tinaas ni Kurt ang kaniyang kamay at hinaplos ang muka ng kaniyang ama. My big boy, I'm sorry for not being there nung maliit ka pa. And the times when you need me the most. I promise, babawi ang papa sa'yo sa kahit anong paraan. Wika ni Cameron at hinalikan ang kamay ng anak. Bagaman naluluha siya, ay masaya ang kaniyang puso. Ikaw palang ama ko.
Kaya pala sa paaralan ay maraming may crush sa akin na babae. Hindi na ako magtataka dahil may gwapong ama pala akong pinagmanahan. Totoo ka po ba talaga? May tatay na ba talaga ako? Tsaka may lola pa? It's real, anak. Kahit sa akin, it almost feels like a dream. Hindi ko inaasahan na mabubuo pa tayong pamilya. You and your mom, and I, at ang lola mo. Hindi ko inaasahang mangyayari ang bagay na ito. All I want to do right now is to give the life na para sa inyo ng mama mo. I will do everything to catch up from my long absence. I promise. Wika ni Cameron at ngumiti si Kurt at tumingin sa kanyang lola. Lola po kita? Talaga? Paano ko nagkaroon ng lola na katulad mo? Dapat sa lola ay matanda na pero hindi ka mukhang matanda. Parang dalaga ka pa po eh. Wika ni Kurt at maligayang napatawa ang Doña Margaret. Bolero ang apo ko. Pero what can I do, diba? I look so young beyond my age. Biro ng Donya at ngumisi si Kurt. It feels like a dream pero naririnig ko kayo nagsasalita kaya talagang totoo ito. I'm happy. Ang saya ko na may lola ako. At may mama at papa. Matagal ko tong hiniling. Dati wish ko lang to. At ngayon, totoo na. Papa, lola, wag na ulit kayong mawawala sa buhay namin ni mama ha. Sambit niya at hinawakan ng Doña Margaret ang kamay ng apo. Hindi na kailanman apo, hindi na. Sagot nito at naging maayos na ang lahat. Simula ng araw na yon ay nawala na ang galit sa puso ng bawat isa at nagkaroon ng buong pamilya si Kurt kasamang kanyang magulang at lola sa masagana niyang buhay. Habang sina Cameron at Tanya ay kinasal sa isang malaking simbahan at ang suot niyang gown ay ang gown na siyang mismo ang nagdisenyo. At ngayon ay kasalukuyang naglalakad patungo sa altar si Tanya palapit kay Cameron at nandoon din sa kasal na yon ang Doña Margaret. Katabi si Stacy na kakapromote lang sa trabaho. They look amazing, Doña Margaret, right? Wika ni Stacy at may ngiti siyang sinagot nito. Sa haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, ang pag-ibig ng dalawang yan ay walang kapantay. Sagot ng Donya at ngayon ay nanunumpa na si Tanya at Cameron sa harap ng altara. Ikaw, Tanya Guzman, ay tinatanggap ko bilang aking asawa at sa harapan ng Diyos at ng mga saksi ay sumusumpa ako na mahalin ka at alagaan ka sa mabuti at sa masama, sa kayamanan at sa kahirapan, sa karamdaman at sa kalusugan hanggang sa wakas ng aming buhay. Sambit ni Cameron at napatitig siya sa labi ng kanyang asawa at akmang hahalikan na sana niya ito nang pigilan siya ng pare. Hep, sandali lang. Paawat naman, mister. Wala pa akong sinasabi. Kalmahan lang muna. Pabirong wika ng pare at kagatlabing napatawa si Cameron at nagtawanan din ang halos lahat sa simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kayo ay idinideklara kong mag-asawa na kayo ay magmahalan, magrespetuhan at magtulungan sa isa't isa. Sa ngalan ng Diyos, you may now kiss the bride. Anunsyo nito at agad na hinalikan ni Cameron ang labi ng kaniyang asawa at nagpalakpakan ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na kapag ang pag-ibig ay wagas, kahit ilang taon pang lumipas ay hinding-hindi ito mabubura. At sa kwentong ito ay naghahatid ng walang sikretong hindi nabubunyag, gaano man ito katagal na naitago. At ang pinakamahalaga ay ang matuto tayong magpatawad sa lahat ng nagkasala sa atin. Dahil hindi lang ito para sa kanila, kundi para na rin sa ating sarili upang lubusan tayong maging masaya at malaya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.